tayong inilabas na video tungkol sa mga tunay na naganap sa pagpaslang sa tinaguriang hari ng Tondo na si Asyong Salonga. At habang binabasa ko ang mga komento sa naturang video, ay may mga nagtanong kung ano naman daw ang ikinamatay ni Carlos Capistrano alias Totoy Golem, ang mortal na kaaway ni Asyong Salonga. At dahil dyan ay nagsaliksik ang inyong lingkod upang masagot ang tanong na yan. Para sa mga hindi pa nakakapanood ng video natin tungkol sa pagpaslang kay Asyong, ay mag-iiwan ako ng link sa baba. Ang bawat bida ay may katapat na kaaway. Yan ang mga kataga na sa tingin ko ay perpekto maglalarawan sa hidwaang Golem at Asyong. Si Carlos Capistrano ay sumikat sa alias na Totoy Golem dahil sa tangkad na 5'8" at bato-batong pangangatawan. Hindi naman lingid sa kaalaman nating lahat na noong mga panahon na yan ay talaga namang usong-uso ang mga gangster. Partikular sa Tondo, ang numero unong dahilan ng hidwaan ng bawat gang noon ay ang paghihimasok ng isang grupo sa teritoryo ng iba. Palawakan ng baluarte kumbaga. Mas malawak ng baluarte, mas malaki ang kikitaing pera. It's all about the money, ika nga. Dahil sa kagustuhan ni Totoy Golem na mapasakamay ang teritoryo ni Asyong upang mawala ang pinakamalaking tinik sa kanyang lalamunan, ay nagawa nitong ipatumba ang kanyang mortal na kaaway. Alam niyo bang bukod sa maskulado si Totoy Golem ay mautak din ang mama na ito, dahil sa tuwing may gusto siyang ipatumba ay iniuutos niya lang ito sa kanyang mga bata. Sigurista, di ba? Sa pagkawala ni Asyong sa eksena ay tuluyan na naghari-harian si Totoy Golem sa Tondo. Lalo siyang lumakas at mas lalong kinatakutan. Wala siyang kamalay-malay na kasabay ng kanyang pagiging hari ay siyang pagsapit naman ng kanyang katapusan. Dahil sa lawak ng koneksyon ni Golem ay nilapitan siya ng isang politiko upang hingin ang kanyang suporta sa pagtakbo sa pagka-mayor. Binigyan pa ng malaking halaga si Totoy Golem, subalit hindi niya ito tinanggap. Walang pag-aalilangan na sinabi ni Golem na ang susuportahan niya sa pagka-mayor ay ang kanyang ninong na pinagkakautangan niya ng loob. Ang ninong na tinutukoy ni Golem ay ang taong tumulong sa kanya upang maabsuelto sa kasong murder noong siya ay bagito pa lang. Napahiya ang politiko at pinagbantaan nito si Totoy Golem. Isang araw ay naisipang mamasyal ni Totoy Golem at ang kanyang misis. Nagawi sila sa Caloocan at naisipang kumain sa isang restaurant dito. Pagkaupo pa lang ng mag-asawa ay napansin na agad ni Golem ang isang lalaking papalapit sa kanya at takmang bubunot ng baril. Agad na binunot ni Totoy Golem ang Thompson submachine gun na nakasilid sa daladala niyang bayong. Ito rin yung baril na paboritong gamitin ni Asyong. Nakipagpalitan ng putok si Golem sa lalaking iyon. Napatay niya ito, subalit tad-tad din ng bala ang kanyang katawan. Hindi alam ni Totoy Golem na hindi lang pala isang tao ang kanyang kapalitan ng putok, kundi isang grupo ng armadong kalalakihan. At sa mismong araw na iyon nagtapos ang pamamayagpag ng isang tao na minsan ding naging hari ng Tondo. At yan mga dre ang kwento kung paano tinapos ang buhay ni Totoy Golem. Huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa muli, paalam.